Sa kasagsagan ng gera ng Israel laban sa Hamas, dumating na rin ang isang importanteng tulong mula sa Amerika. Pinadala ng Amerika ang isang carrier group na binubuo ng USS Gerald Ford at ilang pang mga barko tulad ng missile cruisers at missile destroyers. Nagbanta na rin ang Prime Minister ng Israel na gaganti sila sa Hamas at pupulbusin nila ang grupo. Ito na ang marahil ang umpisa ng ikalawang yugto na digmaan ng Israel at Hamas. Dito nagaganti ang Israel at handa na ring tumulong ang Amerika sa opensiba. Ano kaya ang mangyayari sa Hamas? Ngayon nakadeploy na ang Gerald Ford Carrier Group. Gaano ba kalakas ang carrier group na ito? At ano na ang kasalukuyang nangyayari sa Gaza? At iyan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Ang USS Gerald Ford Aircraft Carrier ay isang malaki, malawak at nuclear-powered carrier na kaya mag-scramble ng maraming fighter jets. Suportado ang carrier ng iba pang malalakas na barko tulad ng USS Normandy at USS Thomas Hadner na isang Arleigh Burke-class missile destroyer. Kasabay ng carrier group, magkakaroon din ng offensive operations ang mga malalakas at makabagong fighter planes ng Amerika tulad na lamang ng F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon at ang 18 Warthog na may rotary cannon. Kilala ang Warthog bilang isang tank killer, kaya madali nito mawawasak ang depensa ng isang lugar. Habang dinideploy ang Gerald Ford Carrier Group, nakiusap ang Palestine President na si Mahmoud Abbas sa UN na itigil na ang missile attacks ng Israel sa Gaza. Inatake ng Israel ang Gaza bilang pagganti sa surprise attack na ginawa ng Hamas noong October 7. Sa ngayon, wala pang magagawa ang United Nations kundi mag-obserba sa mangyayari sa gera. Diplomatic meetings ang mga unang gagawin ng United Nations Security Council dahil hindi sila basta-basta pwedeng kumilos. Problemado rin ang mga humanitarian groups dahil hindi sila basta-basta makakapasok sa Gaza, lalong-lalo na sa Israel. Kung tutusin, dihado ang mga inosente Palestinians na naiwan sa loob ng Gaza City. Walang humpay ang missile attacks at marami mga sibilyan na ang namatay at nasugatan. Mararamdaman talaga ang galit ng Israel sa bawat bugso ng mga missiles at rockets. Nagpalala pa sa sitwasyon ng mga sibilyan ang kasalukuyang nagaganap na siege sa Gaza. Hinarangan ng Israeli Defense Force ang mga entry at exit route sa Gaza kaya wala nakakapasok na pagkain, tubig at essential supplies dito. Pinutol din ng Israel ang supply ng kuryente sa Gaza. Para mga dagang tumatakbo ang mga sibilyan sa tuwing tatama ang missiles galing sa Israel. Maraming struktura na rin ang gumuho dahil sa mga tumatamang missiles. Malamang na pagkatapos ng gera, wala nang uwian ng mga Palestinians na mula sa Gaza. Bukod sa missile attacks, pinadala rin ng Israeli Defense Force o IDF ang kanilang mga tangke sa Lebanon border. Ang mga tangke ay handang dumepensa sa oras na makialam ang iba pang mga kilabot na grupo, katulad na lamang ng Hezbollah. Malinaw ang warning na ibinigay ng Israeli Prime Minister na si Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, dudurugin ng Israel ang Hamas at hindi makakalimutan ng kilabot na grupo ang parusang matatanggap nito. Hindi titigil ang Israel hanggat hindi nabubura ang Hamas sa mundo. Makikita rin na mas malakas ang puwersa ng IDF kumpara sa Hamas. Katulong pa ng Israel ang US sa pagtugi sa grupo. Pero mailap ang Hamas. Kahit na marami na ang namatay na sundalo ng Hamas, marami pa rin ang nagtatago sa Gaza at sa mga man-made na tunnels. Malaki ang posibilidad na ginagamit ng Hamas ang tunnels para makapasok sa Israel at makalipat sa iba't ibang lugar. Pero bakit dapat katakutan ng Hamas ang USS Gerald Ford Carrier Group? Umpisa nating alamin ang USS Normandy. Ang barkong ito ay Ticonderoga class, ibig sabihin ay mabigat ito at armado ng mga missiles, bomba, advanced technology, radar jamming at naval guns. Merong mahigit 120
vertical launching systems ang USS Normandy. Kaya nitong maglabas ng mahigit 100 missiles sa isang operasyon. Malayo rin ang distansya ng mga launching systems, kaya handa ang Normandy na protektahan ang maraming teritoryo. May mga missile destroyers din ang Gerald Ford Carrier Group. Ang mga missile destroyers ng USS Thomas Hadner, USS Carney, USS Ramage at USS Roosevelt ay Arleigh Burke class. Ibig sabihin ay armado ang mga barko ng Aegis Combat System at kaya nilang tugisin ang mga mailap na targets. Guided missiles ang primary payload ng mga barkong Arleigh Burke class. Iba-iba rin ang missiles ng Arleigh Burke destroyers at kaya nila mag-adapt sa kahit na anong operasyon. Pinahayag ng US Central Command na mabilis na kumilos ang Gerald Ford Carrier Group. Malapit na ang full 100% deployment ng Carrier Group, kaya naman konti na lang ang natitirang oras ng Hamas. Kapag nagpakawala na ng cruise missiles at guided missiles ang Carrier Group, mapupulbos na talaga ang kilabot na grupo. Nakaalerto na rin ang Gerald Ford Carrier Group sa posibleng gawing opensiba ng mga karatig na bansa tulad ng Syria, Jordan at Lebanon. Ang mga bansang ito ay may kanya-kanyang agenda at hindi may tatanggi ang interes nila sa Israel. Bukod sa mga napakalakas na barko, handa rin ang US Central Command na i-deploy at palawakin ang kanilang Air Force operations. Dahil urban warfare ang mangyayari sa Gaza, importante ang role na gagampanan ng A-10 Warthog. Kaya magpaulan ng Warthog ng libu-libong bala kada minuto. At malamang ay tatagos ang mga bala sa mga fortified positions ng Hamas. Kasabay ng Warthog operation ay ang tuloy-tuloy na pagpapakawala ng cruise missiles. Ang Tomahawk cruise missile ang pinakilala sa missile arsenal ng Amerika. Jet-powered ang Tomahawk cruise missile. Kaya nitong abutin ang malalayong targets tulad ng military fortress, bunkers, weapon depot at pati na ang mga kalabang barko. Mas malakas din ang cruise missiles sa ballistic missile na pinapagana ng rocket. Kumpara sa cruise missile, mas maikli ang distansyang kayang abutin ng ballistic missile. Samantala, susuporta naman sa ground operations ang US Apache helicopter. May rotary cannon at missiles ang Apache at kaya nitong ubusin ang isang batalyon ng sundalo. Handa rin ng US na i-deploy ang kanilang mga tangke at armored personnel carriers para makorner ang grupo ng Hamas. Sa totoo lang, ginagamit na rin ng Israeli Army ang Apache helicopters. May bagong footage kung saan pinaulanan ng rockets ng isang Apache helicopter ang grupo ng mga sundalo ng Hamas. Sabog ang isang kotse at marami rin ang namatay na sundalo. Ganyan kalakas ang isang Apache helicopter. Isipin nyo na lamang kung marami pang Apache helicopter ang i-deploy ng Amerika. Ang totoong nakakilabot sa Apache helicopter ay ang Hellfire missiles na kaya nitong pakawalan. Kapag may target ng Apache, nakakapagpakawala ito ng maraming missiles sa loob lamang ng ilang minuto. Talaga madudurog at mauubos ang target ng isang nakadeploy na Apache helicopter. Ang isang disadvantage lamang ay posibleng tamaan ng ground-to-air rocket ang Apache, kaya dapat itong suportahan ng ground forces. Bukod sa Apache helicopter, meron ding F-15 Eagle jet fighter ang Israeli Air Force. Ang F-15 ay mabilis na jet fighter at kaya nitong pasabugin ang target gamit ang all-purpose guided missiles. Meron ding F-16 Fighting Falcon ng Israel, isang uri ng jet fighter na kaya mag-iba ng role depende sa operasyon na kasama nito. Kayang-kaya talaga ng Israel na magkaroon ng air superiority laban sa Hamas, tulad na lamang ng ginawa nito noong 6-Day War. Mas epektibo lang ito ngayon dahil sa mga suporta ng US Air Force at US Navy. Ano ba ang kakayahan ng Hamas laban sa Israeli Air Force at US Air Force? Kumpara sa US at Israel, hindi masyadong organisado ang Hamas. Ang grupo ay nakadepende sa missile attack, guerrilla warfare at urban violence. Luma na rin ang mga missiles ng Hamas tulad ng M75, A120 at M304. Suportado ng Iran ng Hamas, kaya may resources ang grupo na pwedeng gamitin sa malawakang opensiba. May posibilidad din na nakakatanggap ng suporta ang Hamas mula sa iba pang may impluwensyang grupo o bansa.
Sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na Hamas ang nagsimula ng gera nang lumusob ng bigla ng grupo. Kaya naman bilang ganti, tatapusin ng Israel ang gera. Sa kasalukuyan, mahigit 900 na Israel civilians na ang namatay. Mahigit 1,000 Palestinians na rin ang namatay at marami pa ang hindi nahanap. Ang malaking bilang ng mga patay na Palestinians ay mula sa Gaza. Habang tumatagal ang gera, tataas pa lalo ang bilang ng mga casualties. Sarado na rin ang border ng Egypt, kaya naman hindi makakatakbo rito ang mga refugees ng Gaza. Inoobserbahan din ng Israeli Defense Forces ang sikretong pagkilos ng Hezbollah. Kasalukuyan nakikipaglaban sa Hezbollah ang ilang mga squads ng IDF. Lumabas rin ang balita na namatay ang isang commanding officer ng IDF at may mga journalist din na naipit sa bakbakan. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung ano ang layunin ng Hezbollah at kung nakipag-alyansa na ba ito sa Hamas. Kapag nagkaroon ng alyansa ang dalawang kilabot na grupo, lalong magiging komplikado ang sitwasyon. Kahit sang anggulo tignan, malaki ang may tutulong ng pag-deploy ng Gerald Ford Carrier Group, US Air Force at Israeli Air Force. Ang pagtutulong-tulong ng tatlong pwersa ang posibleng maging susi para tuluyan na mapuksa ang kilabot na Hamas. Pero lagi natin tatandaan, walang panalo sa gera. Lahat tayo ay talo pag nagpatuloy pa ito.